Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, NAIA security personnel, bawal ng hawakan ng passport ng mga biyahero. Functional literacy rate sa Pilipinas, target pataasin. DOH, tututukan ng brain stunting issues ng mga batang Pilipino. Labor Commission, layong ipanukala ni Senator Peter Cayetano. Senator Tolentino, inihayagang umano'y planong panghihimasok ng China sa halalan ng bansa. At Exos Baekhyun, balik bansa para sa kanyang Reverie World Tour sa October. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Target pataasin ng education sector ang functional literacy rate sa bansa. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, ang mataas na bilang ng mga basic at functional illiterate ay lubhang nakakaapekto sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bunsod ng mababang basic literacy rate sa katimugang bahagi ng bansa, gayon din ang datos ng mga nakakagraduate sa senior high school na hindi nag-improve ang kanilang literacy at competency. Target ngayon ng sektor ng edukasyon na pataasin ang functional literacy rate ng mga estudyante. Batay sa datos ng Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority, 70% ng populasyon ay categorized bilang functional literate. Ayon kay Gatchalian, bagamat bahagyang mataas ang porsyento ng naturang literacy category, hindi dapat maging kontento rito at pagtunan pa ng pansing ito ay tumaas. Sa ilalim ng bagong basic literacy measure, napapaloob dito ang read, write, understand and compute. Habang sa functional literacy naman, level up ang kakayahang umintindi sa mas malalim na paraan o comprehension. Kabilang naman sa 10 probinsyang may mataas na bilang ng basic illiterate o yung mga hindi pasok sa pamantayan ng basic literacy na nabanggit ay ang Tawi-Tawi, Basilan, Davao Occidental, Northern Samar, Sarangani, Samar, Samar del Sur, Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Samantala, batay sa karagdagang datos na iprenesenta sa pagdinig, nasa 21% naman ng mga nakagraduate ng senior high school sa buong bansa noong 2024 ang hindi functional literate. But they cannot read, they cannot understand and comprehend a simple story. That should not happen. The very basic goal of basic education is to become functionally literate. That's non-negotiable yan eh. So meaning your comprehension is deeper, your comprehension is wider. There should be no more frustrated readers by that level. But I like I said, I keep on repeating this, I saw that with my own eyes, that they reach junior high school and they're still non-readers or frustrated readers. Dahil dito, pinatitiyak ni Gatchalian na walang estudyanteng dapat na ipag-graduate ng hindi naaabot ang pamantayan ng functional literacy. Tugon naman ng Department of Education, kanilang ilulunsad ang intervention program kung saan tatargetin ang mga naturang probinsya na mabigyan ng sapat na funding at atensyon upang matugunan ang problema sa edukasyon. Bukod dito ay ipinasisiguro rin ng senador ang expertise at effective strategies ng bawat guro upang matiyak ang maayos na pagtuturo ng mga ito sa mga bata dahil makakaapekto ito sa pagkatuto at kompetensi ng mga estudyante. Pagbibigay diin pa ng senador na kapag nakawala na sa education system ang mga mag-aaral, mahihirapan ng masolusyonan ang naturang problema, kaya't mainam na ma-address na ito kaagad habang nasa DepEd level pa lamang. Ang pagtugon din umano sa naturang literacy problem ay isa ring solusyon sa kahirapan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinagbabawal na ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na mahawakan ng mga security personnel ang passport ng mga biyahero. Ito ay matapos
silang pumasok ng terminal para sa security verification. Ito ay kasunod ng nag-viral na post ng isang lalaki na papunta sa ng Bali, Indonesia na hindi umano pinasakay dahil nagkapunit ang kanyang passport na itinuturing na modus upang hindi ka payagang makabiyahe. Sinabi naman ng pamunuan ng NAIA na hindi raw umano accountable ang sinumang airport security sa nasabing insidente. Kaya naman sa bagong patakaran, tanging mga pasahero na lamang ang kailangang humawak at magpakita ng kanilang valid ID o travel document sakaling hingin ito ng mga secure. Inilunsad naman ng Department of Health o DOH ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project information system na nakatuon sa issue ng brain stunting o problema sa brain development ng bata dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Layon nitong mas mapabuti ang mga community programs para sa kalusugan at nutrisyon ng unang 1,000 days of life ng mga bata. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, isa sa bawat 3 bata ang may brain stunting sa bansa dahil sa chronic undernutrition o kakulangan sa kanilang kinakain. Sa pamamagitan ng digital platform na ito, naniniwala si Secretary Herbosa na mapapabilis ang pagpapatupad ng programa para sa child nutrition at matutukoy kung sino ang malnourished at masolusyonan ang issue ng brain stunting sa mga bata sa bansa. Samantala, lubos ang pagkakabahala ng ilang mambabatas hinggil sa pakikialam umano ng China sa 2025 midterm election. Ito ay bunsod ng impormasyong isiniwalat ng National Security Council sa isang pagdinig sa Senado kamakailan. Sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano, nakakaalarma ito dahil bukod sa kasalukuyang alitan sa West Philippine Sea, ay maaari ring magdulot ito ng problema sa diplomacy na makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Habang tiniyak naman ni Senator Francis Tolentino na hindi ito tolerate ang ganitong mga aksyon dahil isa itong banta sa Philippine Maritime Zones Law. Senatorial Bet Arnel Escobar hangaring maipatupad sa Senado ang bagong batas laban sa kriminalidad sa pagtutok sa pagpuksa ng droga sa pamamagitan ng chain of custody sa mga ebidensya. Tunghayan ang ulat para sa buong detalye. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng kriminalidad sa bansa, iginiit ni Senatorial Candidate Arnel Escobar ang pangangailangan ng isang konkretong batas na tutugon dito. Isa sa kanyang pangunahing panukala ay ang pagpapatibay sa chain of custody of evidence, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Ayon kay Escobar, bagamat may umiiral ng mga batas, marami pa ring kaso ang nababasura dahil sa teknikalidad at kahina-hinalang proseso ng paghawak sa ebidensya. Kailangan natin ayusin yung chain of custody ng ating evidence kasi doon natin palagi binubutasan ng Korte Suprema. Kasi sabi nga nila, kahit gaano tayo naniniwala na isang tao ay talagang guilty talaga. Pero pag na-violate mo yung rights to due process na naayon sa ating konstitusyon, kailangan pa walang salayan. Binigyan din niya na ang kanyang bersyon ng batas ay magtataguyod ng mas mahigpit, malinaw at digital documentation ng ebidensya mula sa pagkakaaresto hanggang sa korte. Dito ipinunto niya rin ang kanyang nalalaman sa community-based intelligence at aktibong ugnayan sa grassroots level sa ilalim ng kanilang organisasyon na Citizens Crime Watch International, kung saan sa pamamagitan nito, mas mabilis umanong matutukoy ang ugat ng krimen at ang tunay na galamay ng sindikato. Kailangan matapatan natin yung sinasabi na police to population ratio na 1:5. Kaya kung lumalaki ang population, dapat dagdagan ang kapulisan. So siguro, ang nakikita ko dyan, kailangan ng maipas itong modernization na to kasi nagkakaroon tayo ng mga special crimes at kaya nga dumadami yung mga special crime units dito sa PNP. Kaya siguro matutugunan natin yan kung yung karapat-dapat na kapulisan ay may-recruit natin. Aniya, hindi lamang agarang pagkakaaresto ang layunin ng kanyang plataporma, kundi pati na rin ang pagsugpo sa kriminalidad sa antas ng pamayanan. Dito kanya ring ibinahagi na kinakailangan sa Senado ng mas epesyente at makabagong solusyon,
kung saan kanya ring ipinanawagan para sa hustisya na hindi nabubura sa proseso kundi lumalakas habang umuusad ang kaso. Layunin niyang ipanukala ang reforma hindi lamang sa pulisya kundi maging sa hukuman. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sad or happy face, alinman sa dalawa ay parehong kamakailang nasaksihan sa himpapawid ng iba't ibang panig sa mundo. Ito ay tinatawag na triple conjunction, isang celestial alignment ng tatlong planeta tulad ng Buwan, Venus at Saturn. Ang Buwan ang nagsisilbing bibig nito habang ang Venus at Saturn naman ang tumatayong mata nito, kung saan sa ibang bansa lumalabas na nakangiti ito sa Pilipinas. Nasaksihan ang inverted smile o naka-sad face ang cosmic alignment noong nakaraang Biyernes pasado alas 4:30 ng madaling araw. Susunod sa News Force. OFWs malapit sa line of control ng Pakistan. Pinag-iingat matapos ang pamamaril sa mga turista sa Kashmir. Male-centric family planning sa bansa nananatili pa ring mababa. Labor Commission layong ipanukala ni Senator Peter Cayetano. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.